and it all feels only drama, Praise the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom. No, mayong gabi sa tanan mga kaigsunan. It's another wonderful, perfect evening, no, in behalf of Sister Dottie. No, welcome sa atuang programa Good News Behind the News. Dunay mayong balita, tiliwala sa mga balita mga kaigsunan na gakahitabo sa atuang palibot o moving for Christ mga kaigsunan na atuang hisgutan ning kagabinon karon. Busa dalaygon siya mga kaigsunan og dako atong kalipay na hantud niya ning panahon na karon. Ang atong Dios na magahom nagadugang pagyud kanato sa laing adlaw sa atong kinabuhi. Kay dili tanan mga kaigsunan niya ning taknaa na anaa pa sa may palawas nagaginhawa. Busa dako kayo nato na pribilehyo mga kaigsunan that we are still alive. No, importante gina nato masabtan na it is a gift from the Lord. Kaya ang Ginoo lang mga kaigsunan ang makadugang sa ato ang kinabuhi niyaning kalibutana. In other words mga kaigsunan, ang tanan ana sa iyahang mga kamot. No? Tiliwala na usa ka ka-atleta, physically fit ka mga kaigsunan. No? Nagainom ka sa tanang klase na mga gitawag natong supplements na available niyaning kalibutana. Apan ang total na pangisip nato mga kaigsunan, walay lain na nagahatag kanato sa kinabuhi kundi ang ato ang Dios na magahom, si Yeshua HaMashiach mga kaigsunan, because He is the life giver. No? Sa diyang nangutana siya sa iya mga tinunan, humana ni talikod sila mga kaigsunan, kato mga nagsunod-sunod kaniya na more than 5,000, no? Kato yung gipakaon. In the book of John, nangutana si Yeshua sa iya mga apostles, who do you think I am? No? Human makaigsunan na nitalikod sila, sadang nagisgot siya na siya lamang ang dalan, siya lamang ang kinabuhi. Daghan na mga tao, murag na pandol sa maong pagsangyaw ni Yeshua or Jesus Christ. Apan itubag ang mga tinunan, thou art Christ, the Son of the living God. So, muna dapat natong tubag mga kaigsunan na wala naging lain na ato ang kadampan o kaduulan ning kagabinon karon kundi siya lamang. Busa balik ta sa basic mga kaigsunan, importante gining basic nato na sa pagtuon o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay kung atong basahon ang sulat ni Paul sa taga Galacia, taga Corinto mga kaigsunan, iyang gipasidad ang daan. He was giving a warning, no? In the last days mga kaigsunan, daghan ng mga mini na mga mantutudlo, mini na mga propeta. Naingon si Pablo, maski kami o bisan pa laing na magsanyaw, gawas sa amo ng gisangyaw kanila, let them be accursed. No? Kay simple lang mga ang gospel mga kaigsunan. Dili man siya kanang mingon tag komplikado kayo. Dali na siya sabton kung ato alang tugutan atong kaugalingon na kita magpaubos diya sa presensya sa Ginoo. It's a matter of humbling ourselves mga kaigsunan. Ug sadyang magpaubos na kita sa atong kaugalingon, ato yung masabtan ang mensahe mga kaigsunan. Mao ra man gina no, kaning allowing Ruach HaKodesh to search our hearts mga kaigsunan, to guide us muna adlaw-adlaw, matag gabi una tam matulog ato yung gina-allow ang Holy Spirit na mo'y giya ka nato mga kaigsunan. Bisan pas panahon sa atong pagkatulog, importante na atong masabtan na siya lamang ang tuburan. No? Luyo sa atong pagkabisi, no? Kita na mga nangalagad sa Ginoo, daghang mga panahon na busy na kita mga kaigsunan, thinking that we are doing the will of the Lord. No? Kay sa atong mga una-una, kay nagapamuhat ta para sa Ginoo, mo nang kabubuton sa Ginoo. That's why we need the Holy Spirit na ato yung pangutan-on ang Holy Spirit mga kaigsunan. Are we still in the right track, no? Kung asa tagibutang sa Ginoo, naunta di ta magpadalos-dalos, dili lang kay tungod busy ta sa bulaton, okay na mga kaigsunan, apan ato mga pag-ampo yun nagiyahan ta. Busa ning kagabinon karon, once again ato ang balikan ang storya mga kaigsunan ni Joseph. No, importante gid na ato ang tun-an kay diya sa pagtuon mga kaigsunan sa kinabuhi, kay ang atong topic
secrets to overcome temptation based on Joseph's story. No? Tinuod niya ni panahon na wala pa nabuo ang balang Espiritu Santo, but Joseph, mga kaigsunan, have the Torah, the teaching, instruction of the Lord. Nagtuo ko, mga kaigsunan, na usa sa mga butang na nahimo siyang madaugon o overcomer sa temptasyon na iyang giatubang mubahin sa asawa ni Potiphar because of the principles, teachings of his father na si Jacob. Atong nahisgutan, mga kaigsunan, ang kasulatan, klaro kayo, that Joseph was the favorite of his father, Jacob. Uban sa iyahang mga half-brothers and half-sister, mga kaigsunan, atong mabasa na si Joseph Gud ang gihatagag dakoong pabor sa iyahang amahan. Busa bitaw, nagibuhatan siya special na sapot. Atong sapot with many colors, mga kaigsunan, na ang maong sapot gikan sa gitawag na itong mahalon na mga tela. It was really special. O si Joseph, mga kaigsunan, he grew up in the side sa iyang amahan na si Jacob. Usa na sa mga butang ng rason, mga kaigsunan, na si Joseph nahimong madaugon because of the influence of his father. No? Dako kay influensya ang mga pagtudlo sa iyahang amahan, mga kaigsunan. No? Busa kita ng mga amahan, ato ng trabaho, ato ng tawag natog kabugaton to share the good news to our children. No? Bahala na, mga kaigsunan, basta ang importante, we have to share to them the good news. Kaya kung doon naman tayo ikabilin sa atong mga anak, mga kaigsunan, kanang legacy na ilatang makitaan that we are serving the Lord faithfully. No? Doon naman tayo mga kapakyasan, apan salamat sa grasya sa Ginoo. Dire atong makita, mga kaigsunan, na si Joseph gipadaygan gyud sa Ginoo, dakong grasya kaluoy, mga kaigsunan. Joseph was handpicked by the Lord Almighty. Gipili gini siya, dili ni siya ordinaryo lang, mga kaigsunan, na istorya. Og dinhi pod nato makita, mga kaigsunan, na ikaw ako ning kagabinon karon, we are handpicked by the Lord. No, dili ni siya aksidente na namati ka karon kagabinon. With all your ears, mga kaigsunan, and it's our prayer that the Lord will open our spiritual eyes and spiritual ears. No? Kaya saan man na niya that He will give us, mga kaigsunan, a heart of flesh, no longer a heart of stone, na mahimo na dili kita magmatigas sa ato ang mga kasing-kasing, mga kaigsunan. Busa ato makita din after Joseph, mga kaigsunan, was bought by Potiphar, he became a slave. No, ato nang nabasa, mga kaigsunan, in book of Genesis chapter 39 verse 1. Atong balikan, no, nindot gyud na ato ang pamalandungan. Hatagan natog background, mga kaigsunan, ang storya gyud ni Joseph aron ato masabtan na dili lalim ang iyang giagihan, mga kaigsunan. He was determined. He was focused, mga kaigsunan. Importante kayang focus. Kanang knowing who you are, mga kaigsunan, sa atubangan sa Ginoo. Labi na sa atong kapanahonan karon, sa gingon nako na daghan kayo ng mga mini ng mga pagpanudlo, mga kaigsunan, na pwede ningon si Yeshua that even my very elect, no, ma-deceive. That's why the gospel, the good news, is very simple. Unta kay, mga kaigsunan. Di na nato ikomplikar ni, mga kaigsunan. Kung unsay na kasulat sa Biblia, mo na ato ang sundon. Kaya wala po na tuguti sa Ginoo na nadungagan. Yung ito ang pinadayag, kung kinsay mo dugang o mukuha, no, pagahukman gayod sa Ginoo. Stick ta whatever na atong mabasa din sa scripture, mga kaigsunan. Even si Paul, nag-warning siya. Kaya usahay masagulan sa itawag natong tradisyon sa tao. No, apilo nato atong personal na experience as a believer, na gusto nato, mga kaigsunan, na unta mo nay sundon sa ubang tao kanatong personal experience. Remember, mga kaigsunan, lahi ang ato ang kasinatian sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan ang tumong niya na that we will serve Him with all our heart, mga kaigsunan. Just like Paul, no? Lahi ang nahitabo ni Paul, mga kaigsunan.
the Lord appeared to him. Nahulog siya sa iyang gisakyan na kabayo, mga kaigsunan. He was blinded. And the Lord spoke to Paul. No? Direkta na kaistorya ang Ginoo kang Pablo. Sa ako apod, mga kaigsunan, when I was nadawat na ako si Yeshua as my personal Savior, no, lahi po na paagi. No? And the Lord spoke to me in my dreams. No? Sa akong damgo, mga kaigsunan, after I accepted the Lord as my personal Savior, the same day or the same night, mga kaigsunan, gipadamguhan ng ko sa Ginoo, no? That I was walking, mga kaigsunan, sa usa ka dalan, and I heard a voice. No? Panghagad na ko sa langit, ang langit, mga kaigsunan, natunga, no? Nakita na ako ang adlaw, pero mas duna pa yung mas hayag pa sa adlaw, mga kaigsunan, na diya sa kondamgo, mga kaigsunan, that was the day, no? I was saved. I was born again. The same night, mga kaigsunan, ang Ginoo nakistorya sa ako sa damgo na naglakaw ko niya natunga ang langit, mga kaigsunan, og dunay dako na kahayag na mas hayag pa sa adlaw. Natuod niya to na tumba ko, mga kaigsunan, paatubang, no, na dili na ko maharong ang maong kahayag. Then I heard a voice, mga kaigsunan, sa akong damgo. Yung siya, I love you. 3 times yung siya nang yun, I love you, I love you, I love you. Go and preach the gospel. Mo to mensahe, mga kaigsunan. Sa akong damgosad, nagsugod na dahil ko gwali. O, muna, mga kaigsunan, sugod ko gwali. Pag abot na ko sa eskwelahan the next day, I start preaching. Wala pa gali ko nakabasag yun sa Bible. Apan matingala ko, mga kaigsunan, na katong mga words na akong di-share sa akong mga classmates, schoolmates, mga kaigsunan, na din nakasulat sa Biblia. No? I was so amazed, mga kaigsunan. When I start reading the scriptures, gitabangan ko sa Holy Spirit na katuday akong gi-share na sa Biblia. Then I start reading the word of the Lord, mga kaigsunan. Then from there, after pila ka tuig, mga kaigsunan, no? For the last 40 years na karon, ang grasya sa Ginoo is always available. No? Wala magpasabot na perfecto ta. Apan dunay ups and down. Apan salamat sa Ginoo that the Lord is full of mercy. O tungod niya ni, makasabot kita, mga kaigsunan, unsay makita nato sa kinabuhi ni Joseph. Dili to lalim iyang giagihan, mga kaigsunan. He was alone, ang yun ang kasulatan. He was out of his comfort zone. Dahil nato yang dili lalim, mga kaigsunan. He was in prison actually. Before he was sold, he was already a slave. Mga kaigsunan, gipriso to siya. No? Butang to siya sa prisuhan. Kay ang mga Ismailites mo ay nagbaligya kanya, gidala siya sa Egypto. I could just imagine when he was traveling, mga kaigsunan, unsa-unsa to na mga butang na moabot sa hunahuna ni Joseph. Pwede siya maghunahuna, unsaon na lang pag-fulfill ni atong damgo na iyang nakita. O daghan kayo, mga kaigsunan, kay tao raman to si Joseph. Apan salamat sa Ginoo. Tingali naglakaw ka karon, ang imong gilakwan, murag ngit-ngit pa sa alkitran, no? Murag wala gyoy kanang gitawag nila og light, kahayag bisag gamay na lang, no? Kanang muwag ni sulod sa langob na wala gyoy kahayag. Apan salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. Pinagi kang Roha Kodes, the Holy Spirit will comfort us, will guide us, mga kaigsunan. Siya ang mogiya nato, mo protect sa ato na kanang tawag na gihatag ni Lord sa atong kinabuhi na mahitabo gayon. Lo and behold, pa sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, taod-taod na akong damgo, apan ang maong damgo na ako ang naangkon, mga kaigsunan, the day I was saved, mga kaigsunan, hantod karon presko paghihapon. No? Very fresh, mga kaigsunan. No? Physically, no? Na usab ato ang panglawas, panagway. Apan ang maong mensahe na gihatag ni Lord kanako, mga kaigsunan, nagpabilin to go and share the good news. Ug salamat ni Lord that He has given us this platform. No? Pinagi ni aning social media karon, we could share the word of the Lord. No? Naghan bitaw na nangutana bitaw sa kuha, mga kaigsunan, na nano daw kuno na nagapadayon ko sa pag-share na usay ilang makita pila lang kuno ang gatanaw, no? Pandili kana mo issue. Ang issue, mga kaigsunan,
is to do the will of the Lord. No, duha raman tulo. Okay lang na mga kaigsunan. Ang gisugo sa ato is to share the good news. Pinagi sa maong platform. O balikan nato mga kaigsunan ang kinabuhi ni Joseph, no? Sa Genesis chapter 39 verse 1 nagingon, "And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down neither." So, ang mga igsuon ni Joseph, ang iyang mga half-brother, gibaligya si Joseph, mga kaigsunan, ngadto sa mga Ishmaelites. That's why, ang story ni Joseph, mga kaigsunan, halos pariha ang nakitabo sa panahon ni Yeshua. That he was betrayed, sold, mga kaigsunan. Oh, halos-halos pariha. What we call a shadow sa moabutay na manluluwas o aton balaan, natunan, and it happens, mga kaigsunan. No, usad ako kay atong pasalamat sa Ginoo na dunay Biblia. Gitugutan ni Lord na hantod niyang panahon na mao gini libro na bisag unsaon nila o guba, di gyud maguba. O ang Biblia, mga kaigsunan, is always fresh. Fresh manna, mo na gitawag na fresh manna. Even though, mga kaigsunan, nakadungog na ta sa among wali, nakabasa na ta sa mga bersikulo, kapila na ka tuig, mga kaigsunan, but every time we read the scripture, it is always fresh. Nano mangita pamantag mga bag-o na revelation, mga kaigsunan. Nano mangita pa man ka kanang gitawag og bag-o na nay nagpadayag, no? Mao man ay usugod karon na si Moses nagpakita daw, or si Peter or si Paul or even si Enoch, mga kaigsunan, no? Apan klaro na kay sa pulong. Kinsa pa man atong sundon, mga kaigsunan. Ingon si Yeshua, "I am the way, the truth and the life." So wala nay kulang. Ang Biblia wala na nay kulang, mga kaigsunan. It's a matter of obeying the Lord. Mura gini siya, mga kaigsunan, simple lang kayo. Obey the Lord, live on righteousness, live on holiness. No, na di ta mahimong arrogante sa ato ang paglakaw dia uban sa Ginoo. Na di ta magpa hinambog, mga kaigsunan, na mas labaw ta sa uban. No, pareha-pareha tag tawag, mga kaigsunan. We are called to minister and preach the good news. Pero iya na paagi kung asa tagibutang sa Ginoo. Usa pasalamatan nato. Actually, we need to thank the Lord sa mga tao na gigamit ni Lord na kita nakadul sa sabakan sa Ginoo. No, dapat atong pasalamatan si Lord. Salamat na naman kinabuhi na nagpagamit, mga kaigsunan. Alang ikaw ako makaduol sa sabakan ni Lord. So balikan nato, mga kaigsunan, si Joseph. No? So nakita nato na siya gibaligya o gipalit, mga kaigsunan, ni Potiphar. No? Wala, dili aksidente na lahi ang nakapalit ang Joseph. Para kanako, mga kaigsunan, no? Sabi sa kinsa man ang ako ang mahimamat o mamit nako sa ako ang kinabuhi. Nagatuo ko, mga kaigsunan, na ang Ginoo nagplano ni ani, no? Mamit na mga tao, na mga tao po na mubiya nato, mga kaigsunan, apan salamat sa Ginoo na kana nahitabo tungod ang Ginoo mas naibalo kaysa sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Mao gina, we have to trust the Lord sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan, o sa ministry na asa ka di-assign ni Lord. Doon na pinaka nindot diha. Og in verse 2, mga kaigsunan, sa Genesis chapter 39, ato makita din "And the Lord was with Joseph." Mao gini mga susi, mga kaigsunan, kana bitang di man to pwede na maingon ang scripture, "And the Lord was with Joseph," if Joseph was not aligned with the will of the Lord. No? Wag lisod nato imagine na was it the will of the Lord na si Joseph gibetray sa iyahang mga mahal sa kinabuhi? No, dili lalim ng sakit kay na, mga kaigsunan, kana mga tao na imuhang gi-consider na duol sa imong dughan na maura po imo betray nimo, just like what happened to Yeshua, mga kaigsunan. No, regarding Judas experienced everything the Lord has demonstrated, no? Healing, provision, mga kaigsunan, prayer, tanan nakita to ni Judas, mga kaigsunan. Ni kaon si Judas, pagkaon na ilang ginakaon tanan. Apan
gitugutan ni Judas mga kaigsunan to betray Yeshua Hamashiach o Jesus Christ. The same thing with Joseph. Nagtuko na wala gyud moabot sa hunahuna ni Joseph na ang iyang mga igsuon mooy mo betray kaniya. By the way mga kaigsunan, I believe the reason why Judas betrayed Yeshua not because of the silver or money. Kay according mga kaigsunan sa gitawag nato background sa kinabuhi ni Judas, they were well off mga kaigsunan. No, yung mga ginikanan dito sila mga pobre na mudaginot si Judas sa maong silver. Apan ang nakapabuhat niya to betray Yeshua or Jesus mga kaigsunan was the word offense. He was so offended mga kaigsunan kay dito bitaw itong pagbubo niya itong babae sa pahumot na ningon si Judas nano na gibubo man na sa among tiil na mas maayo pa na gibaligya na kay kana ang kantidad niya na is a year of labor or a year of tawag nato og bayad sa usa ka tawo. Apan gingnan siya ni Yeshua makaigsunan or Jesus Christ, gingnan siya makaigsunan na she was just preparing, no, giandam mo to'y paagi na ginaandam sa Ginoo maski katong babae makaigsunan that they called her prostitute mo man ingon diha. Apan makita nato makaigsunan na ingon si Yeshua na sa dang gikalampag si Judas, gingnan siya ni Yeshua that this woman every time na iwali ang maing balita ang maong babae maapil sa maong pagsangyaw yang pangalan ang mao'y panghitabo maapil gayud. So Judas was very offended mga kaigsunan. Kani magong offense mga kaigsunan na mao ni usa sa mga rason na mutulak sa atuang mga igsuon gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo na traidoron ta. Just like what happened with Joseph. His brothers mga kaigsunan betrayed him. They sold him because of offense and envy and jealousy. Kuyaw ni na espiritu mga kaigsunan kung moabot ni sa kasing-kasing sa tao. Kuyaw kay offense and jealousy and envy. It could push us mga kaigsunan na mubuhat tag mga dili mao aron lamang na matanggal amang tao. Apan salamat ni Lord kay ningon ang scripture sa verse 2 Genesis chapter 39, and the Lord was with Joseph. Kana gid na mga kaigsunan no, kanang mingon na and the Lord was, you have to mention your name, no? Imong pangalan, imong i-mention, and he was prosperous man. Who was prosperous man? Joseph was prosperous man. The scripture nagatudlo kanato while Joseph was in the house of Potiphar, Joseph was prosperous. Numuta na naunsang paagi na siya na prosper na he was a slave. Mga kaigsunan, ang pagka-prosperous, it's not just all about money. No? Karong gabi, I just spoke to a friend, mga kaigsunan, na mato pa niya, that he and his wife, they have everything. Nasa ila ang tanan, kwarta, muiskot kag kwarta na tanan. Apan dunay kahawang sa ilang kasing-kasing. No? Kay ang kwarta, tinuod ningon ang Book of Proverbs, money answers all. Yes, it answers all. Samtang ta natan na ng kalibutan na apan money could never satisfy us mga kaigsunan. It could never give us the peace of mind, no, na ang muhatag ani si Lord lang. Kanang peace of mind mga kaigsunan di nato na mapalit na kanang kinilo sa mga malls or by bag mga kaigsunan sa mga palengke. Ato lamang ning makuha sa atong pakigrelasyon diha kang Yeshua mga kaigsunan. So ato makita dinhi that he was very prosperous man. It's not all about money. Apan makita nato how the Lord blessed the hands of Joseph mga kaigsunan. No, walay nakita si Potiphar na mas maalamon, knowledgeable mga kaigsunan, kanang patawag pag nato og kugihan mga kaigsunan, na tao, madasigon, dili mangyap mga kaigsunan, wala lain kundi si Joseph. Sa tanan niya na slave at that time, it was Joseph mga kaigsunan na makita ni Potiphar na ang kamot sa iyang
Diyos na mga gahom nga gialagaran anaa kaniya. Remember that Potiphar mga kaigsunan is an Egyptian. Ug tanaw nato ang kinabuhi sa mga Ehiptohanon, daghan po na silang mga Diyos mga kaigsunan. Daghan na silang mga dibulto na ilang ginasimba. Apan, I believe that Potiphar noticed Joseph na he was also a prayerful man. No? Maampuon to si Joseph mga kaigsunan na tao. Tungod niya na nagbunga kani mga kaigsunan na nakita ni Potiphar na ang pagpangalagad ni Joseph sa iyahang Diyos na mga gahom, dili lang to season, kana na bitang lumalabay lang. But it was really, gitawag nato 101% of dedication na gibuhat ni Joseph ngadto sa iyang Diyos na galagaran, nag-introduce sa iyang amahan na si Jacob. Muna bitang ingunta na the God of Jacob, the God of Abraham, mga kaigsunan. No? Muna ilang gina-deklarar. And that, mga kaigsunan, nakita ni Potiphar na dunay something sa kinabuhi ni Joseph na dili makita niya sa ubang sulugoon. Busa bitaw, nag-hisgot po ta mga kaigsunan, gitawag na to work ethics. No, kani bitawng ethics sa usa ka tao. Nagtuo mo mga kaigsunan kung ikaw sa panahon na wa pa ka born again, hugawan, damak, amo ingutag damak maning tawhana. Once na born again ka mga kaigsunan, mausab tanan ang atong mindset. No? Natatay ethics para po sa mga pastor gitawag nag pastoral ethics na dili lang tag dawat-dawat og laing nangambak bitaw kanang mao mo nang kay tabo karon sa ato ang palibot na kaning tawhana kaning pamilyaha gikan na sa lain na fellowship niambak na po didto niya dawat-dawaton lang po sa pikas na simbahan, pikas na pastor without even asking or calling the pastor nano nibiya diha. Mo na gitawag pastoral ethics. Dili lang kay tungod na dunay talent, dunay something like that mga kaigsunan na dawat-dawat lang pud ang pastor. Kundili we have to call na mga kaigsunan, tawagan nato ko pastor. Unsa man ning nakuan na naman diri sa amo ani na pamilya. Ana ba unya kamo pud na gusto mo balhin na po gitawag og ethics mananghid aron ang inyong mga pastors na inyong gibiyaan makaampo ninyo. Mora mo gina makaigsunan. So the blessing of the Lord magauban ninyo. Apan tanawan ng mangambak mga kaigsunan. Remember ingon ang kasulatan, there is no peace, says the Lord, sa mga tao na nagbuhat og salaod mga kaigsunan. Magbalin-balin na lang ka bisag asa mura ka og langaw na pula og lubot, no? Hantod makita sa imong mga anak ang imong estilo, sundon gyapon na nila. Busa importante gyud to be faithful. Mato bitaw dunay panultion na kung asa ka gitanom didto na ka mamunga mga kaigsunan, no? Kabalo maka kung asa ka gibutang. Mo na bitaw ganiya akong ingon na we should thank the Lord sa mga tao na nagdala kanato sa sabakan sa Ginoo. Dili kita dapat mga kaigsunan na manglibak, mandaot sa mga tao na gigamit ni Lord na kita nakaduol sa sabakan sa Ginoo. Doon naman sila yung mga kaluyahon, no? Apan it's not dili na nato katungod na kita mga kaigsunan na mudala og mga istorya batok sa mga tao na gigamit ni Lord na nahimo silang itawag natong sandayong na kita nakaduol sa sabakan ni Lord. Okay, balikan nato si Joseph na kaigsunan. And he was in the house of his master the Egyptian. Sinang kaniyana na dito si Joseph ni uswag sa sulod sa panimalay sa iyang amo na Ehiptohanon. Amazing mga kaigsunan. In other words, it doesn't matter kung asa ta dalon sa Ginoo. Bisag unsa ka dapit na dalon sa Ginoo, bisan pag mayon ka mga kaigsunan na diserto ka gidala sa Ginoo. Dito kas diserto. Apan ko ikaw anaa sa kabubuton sa Ginoo. Tiliwala sa dunay diserto mga kaigsunan, no? Mamunga gyud ka dadto. Munang giingon bitaw sa Psalms chapter 1 mga kaigsunan, no? Na kung ikaw ug ako naitanong daplin sa sapa mga kaigsunan, mamunga ta. Way makapugong nato mga kaigsunan. Busa
asa man ta dalon sa Ginoo as long that we are in the will of the Lord. Mo na importante kayo. Ang pinaka safe na dapit makaigsunan sa atong kinabuhi when we are in the will of the Lord. Moro gina makaigsunan, no? Si Paul tiliwala sa iyang giagihan, makapila siya na shipwreck makaigsunan, na disgust siya ang gisakyan na barko, gilatigo, gibato, gilutos makaigsunan, gipreso kapila. Upon the peace of the Lord Almighty that passeth all understanding. Moto'y nakapahimo kaniya na siya nilahutay makaigsunan. It's not because sa sufferings na iyang giagihan, no, because ang niabot sa iya the peace that passeth all understanding. Na bisag unsa atong agihan naning kalibutana makaigsunan makalahutay ta sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Hallelujah. So padayon ta, he was blessed while he was in the house of Potiphar. Amazing mga kaigsunan. Makaingot ta, grabe, no? Na makita gyud ni Potiphar na grabe ang blessing na sa kamot ni Joseph na bisag unsa iyang ginabuhat muuswag, no? Mao na ingon sa book of Deuteronomy na unsa atong buhaton muuswag. We will be the head and not the tail. Joseph became the head mga kaigsunan. Kaya ko itong basahon ang istorya, he was given all the authority and power sa panimalay ni Potiphar, mga kaigsunan. No? Joseph was so blessed, mga kaigsunan, because he was obedient to the Lord. Mauna, he was flowing according to the will of the Father sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. And then sa verse 3, and the master saw that the Lord was with him. Kita gyud mga kaigsunan ni Potiphar na si Lord nag-uban kang Joseph, na-identify ni Potiphar. Mga kaigsunan, muna bitayngon ang kasulatan ng New Testament na wala day suga o lamparilya na matago, mga kaigsunan. Musiga gina siya. Bisag asa ta ibutang, mga kaigsunan, kung kita flow sumala sa kabubuton sa Ginoo, musiga kita. Di gina mataguan. Manotice gina sa mga tao. Makaingol gud ang tao, makaigsunan, there's something na naan niya ng tawhana na gusto nako na makuha. Then, it is not because sa imuhang abilidad, sa imuhang talento, ingunang kasulatan, not by might, no by power, but it is by the Spirit, says the Lord. No? Ang dihog sa kanimong anointing sa Ginoo, mga kaigsunan, anointing of the Lord breaks the yoke. This was the anointing in the life of Joseph. Joseph was anointed, mga kaigsunan. Kaya ang usa ka kinabuhi sa tao na anointed gay ka, divine favor will just flow. No, walay struggle, mga kaigsunan. No? Di na kinahanglan na you have to prove something na ipakita ni mo sa tao na mauni kinsa ka. It will just flow naturally. Natural lang na, mga kaigsunan. No, ang pag-flow sa balaang Espiritu Santo, wala gi struggles, mga kaigsunan. That's why mo na atong mga mulo, mga pag-ampo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, nagiyahan ta sa balaang Espiritu Santo, mga kaigsunan. That before the day ends, mga kaigsunan, na nahibalo ta na we are in the perfect will of the Lord. Mo ni pinaka-importante kay, mga kaigsunan, kay wala ta kabalo. Death is unbeatable, mga kaigsunan. Time is short. Life is short, mo na ingon sa kasulatan. Ingon na kasulatan, murag aso, like a vapor. O mura lang siya o kanang tawag na tong hamog sa sayo sa kabuntagon. Paggawas sa init, mga kaigsunan, mawala among hamog. Ing ana ka mubo ang kinabuhi, mga kaigsunan. Mato pa sa kasulatan, 120 years. Pero sa atong kapanahonan karon, mga kaigsunan, tanawa sa palibot nato. O taas na kayo sa gatos, mga kaigsunan. Actually, mato pa nila, kung maabot daw ka og 70, sobra ka sa 70, mga kaigsunan, na-extend na daw imong life. No? Karang lifespan karon sa tao. Mubo na kayo tungod sa mga pagkaon na itong ginakaon. No? Dagan na kayo og issues niyaning kalibutan, mga kaigsunan, na dili malikayan sa tao. Busa, salamat sa grasya ni Lord, mga kaigsunan. No? Na mo'y nakapasustinar nato adlaw-adlaw. Sa gingon nako ganiya sa atong intro na dagan mga tao, grabe ang supplements, complete og vitamins, naga-exercise,
Apan niabot ang kamatayon, pinagi sa aksidente. No? Busa pasalamat as Ginoo that the Lord has protected us mga kaigsunan from accidents, protected us from sicknesses, diseases mga kaigsunan. No, salamat sa grasya sa Ginoo. Pero wala magpasabot mga kaigsunan na magpasagad na lang punta sa atong panglawas. Dapat mukaon putag maayo ng mga pagkaon. No, mo exercise mga kaigsunan, sleep well, drink water, mga kaigsunan, ana lang. Busa to makita din verse 3, and his master saw the Lord was with him. Nakita gyud sa iyang agalon. Kay wala lagi aso na makumkum. No, ginagamit man na nato sa negatibo, apan sa positibo, magamit po na nato na wala gitay matago mga kaigsunan. Kana bitay ingon ang siya sa bag-ong tugon na walay butang na matago gikan sa mata ni Lord. Ang tanan, we are all naked before the eyes of the Lord Almighty. No? O makita na ni Lord, matupas kasulatan ang iya kunong mata naga susi kung asa paingon mga kaigsunan, nagapangita kung kinsa tong nangalagad niya sa kinasing-kasing. Muna ito mga pag-ampo mga kaigsunan na kini ato ang gitawag na ito first love masustinar. Mura gina mga kaigsunan kay ingon ang kasulatan, in the last days iniquity shall abound. Managhan ang sala mga kaigsunan, no? Klase-klase na kaning dili madawat sa susidad karon ginadawat na, no? Tanaw sa tong palibot karon. Nagsugod na ginadawat kanang pagminyo sa babae, lalaki sa lalaki. No? Bag-o lang matod pa na dawat na ang divorce, mga kaigsunan. Remember that the Lord hates divorce. Muna yung kasulatan. The reason why the Lord allows it, mga kaigsunan, because of gitawag og hardness of the heart. No, nara na pagpili na karon sa tao, dili gina kabubuton ni Lord. Kay kung tanaw nimo ang study sa divorce, daghan mga bata luoy kay mga kaigsunan, no, nga apektuhan ang ilang kaugmaon usab, no, na nadaot because sa duwa ka tao na nagbuhat sa mong desisyon mga kaigsunan. Luoy kay mga kabataan, gitawag dayon kana og broken home mga kaigsunan. Pansalamat sa grasya ni Lord na hantod ning takna karon na nagadagaya sa tuang palibot mga kaigsunan. So nangyon din and his master saw the Lord was with him, and the Lord made all that he did to prosper in his hand. All tanan na ginabuhat ni Joseph mga kaigsunan, ni uswag mo ni nakanindot diri mga kaigsunan. All that he did, no, tanan nagibuhat ni Joseph mga kaigsunan gipauswag sa Ginoo. Di ba mo man ang prayer sa tao karon mga kaigsunan that the Lord will bless the works of our hands. Tinod na mahitabo lamang kana when the anointing of the Lord naa sa atong kinabuhi. Joseph was anointed. Pinili siya mga kaigsunan. No, sa tibok niya mga igsuon, si Joseph ang gipili ni Lord. He became the savior actually, no? Usa ka hulugan sa pangalan Joseph is nahimo siyang manluluwas. No, ang kaliwat ni Jacob mga kaigsunan. No, dami kay istorya actually ni Joseph, no? Even to the end mga kaigsunan na when he accepted his brothers, iyang gibutang ang iyang pamilya sa lugar na pinakanindot na lugar sa Ehipto, na duol sa tubig. Nga na ang description sa kasulatan mga kaigsunan. Giamuma ni Joseph, no? Kung basahon yung istorya ni Joseph mga kaigsunan, he nourished them. Ang word na nourish mga kaigsunan, nagpasabot na murag bata ba, na baby, nagitagad gyud pag-ayo. Ingana ang gibuhat ni Joseph sa iyang mga igsuon, tiliwala that he was betrayed by his brothers mga kaigsunan, upon because of the love of the Lord. Yung si Joseph mismo nagingon, wala ko gipaabot sa Ginoo dinhi sa walay rason. Ang rason na ako dinhi because mga kaigsunan, ang Diyos na mga gawom dunay katuyuan to preserve mga kaigsunan ang kinabuhi sa iyang amahan siya o pinagi kung imong tun-an, pinagi sa kaliwat ni Joseph mga kaigsunan, diha ni gawas ang manluluwas si Yeshua mga kaigsunan, no? Dagang mga panahon na ang yawa
na ninguha gyud makaisunan na gubon ang kinabuhi sa usa ka tawo. Kana bitang duna kay mga experience sama niya na you should thank and worship the Lord, no? Kay ingon si James na count it all joy. It is a pure joy, no? Na matingala ka, hapit ka na mamatay, na aksidente ka, no? Sa bata pa ka, kay ang Ginoo nay tawag nimo og ang yawa naibalo siya na kung mabuhat na nimo ang kabubuton ni Lord sa imong kinabuhi, dako ka nag-impact sa spiritual realm mga kaigsunan. Just imagine, it only took one Moses o one Joseph, usa lang ka Joseph mga kaigsunan, who was inobedient sa Ginoo, tiniwala sa iyang giagihan, na pinagi sa life ni Joseph, na preserbar ang kaliwat ni Jacob. It only took one Moses, mga kaigsunan, usa lang ka Moses, na obedient to the Lord. Ingon ang Book of Hebrews, ingon diya, choosing rather to suffer affliction. Si Moses niya, choosing rather to suffer affliction with the people of God Almighty than to enjoy the pleasure of sin for a season. Naibalo si Moses because si Moses at his time, mga kaigsunan, he have experienced all kinds of fleshly, unod-non na mga kalipay while he was still in Egypt. Kay mato pa sa Book of Acts na si Joseph, si Moses, nidako diya sulod sa panimalay ni Pero, no? He has all the knowledge, mga kaigsunan, all the skills na gitudlo sa Ehipto naa sa kinabuhi ni Moses. Apan ato makita gyapon, no? Sa life ni Moses, he has to die to himself. That's why it took him 40 years to be in the wilderness. Aron ma-erase, mga kaigsunan, ang iyang mindset na harianon, no? Dito, say na ka, mga kaigsunan, 40 years old to si Joseph, si Moses dito sa kingharian sa Egyptians, mga kaigsunan. Grabe to ang iyang kaalam kay balo. But the Lord needs Moses to die to himself. Mao na bitaw, no, si Paul nag-ingon, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ lives in me. We have to die to our flesh. Kitang tanan natin mga ambisyon, mga kaigsunan. Namo kita mga ambisyon. Doon na tayo mga tinguha o gusto na may tabo niyan ng kalibutana. O kinsa may tao na walay tinguha na muuswag. Kitang tanan gusto nato muuswag. Kitang tanan gusto nato na mahimutang hayahay, mga kaigsunan. Apan mahitabo lamang kana as we obey the Lord, mga kaigsunan. Dying to self, dying to our fleshly desires, mga kaigsunan. Kanato ang tawhanon na mga plano na makagawas ta gikan yana. Life is short, mga kaigsunan. Mubura kaya itong kinabuhi ng kalibutana. Dapat total surrender ta diya sa pagpangalagad sa Ginoo. And in balikan natin verse 3, and his master saw the Lord was with him, and the Lord made all that he did to prosper in his hand. Tanan na ginabuhat ni Joseph, mga kaigsunan, nagauswag yun. Bisag unsa yang buhaton, no? So atong makita din sa verse 4, and Joseph found grace in his sight. Nagrasyahan si Joseph, no? He was given grace by his master, mga kaigsunan, si Potiphar. Ngana gina, mga kaigsunan, kay bisag asa tagdalon sa Ginoo kung mapaboran ta ni Lord when heavens opened, no, sa atong kinabuhi, ang pabor bisag asa. Kanang maingon bitaw, mga kaigsunan, that blessings will overtake us. Unsay pasabot niya na? Samtang napakadiri dito sa unahan, bukas na daan ang portahan para kanimo. Every portals, every doors, every gates, mga kaigsunan, no? Di ba ingon si Lord, the battle is mine, iya ang gira, no? Nano mamugos mata sa tong kaugalingon. Just flow, mga kaigsunan, where the Lord will lead us. Walay struggle, enjoy life, mga kaigsunan. Ingon siya, my words are not burdensome. Dili lisod, dili bugat ang sugo ni Lord. Kung kita mutuman yan Di ba natay mga panultihon, mga kaigsunan, when there's a will, there's always a way. Mao man di man magdaog kanang willing ta to obey, pero kung di ta willing to obey, struggle gyud, mga kaigsunan. Struggle gyud atong kinabuhi, no, daghang kay tag-apason,
dagan kay tag-improve na ning kalibutana, ipakita nato sa atong mga silingan. No, usa ka example niya na kanang panahon mga kaigsunan na dunay gitawag og mga reunion. No, kada bitaw sa adlaw sa bulan sa Disyembre, mao man ang kusog ang family reunion o mga reunion sa classmates. No, diya gina pakita gina nila na unsa ni naabot nila ning kalibutana, no? Drive gwapong sakyanan, sulob yun og mga gwapong sanina just to prove that they are successful. Apan ang tinuod na success mga kaigsunan in this life when you are obeying the will of the Lord. No, di na gina mapulihan mga kaigsunan ang obedient to the Lord. Mo na bitaw si Paul mismo, he was a lawyer. Ingon siya na wala na say gusto na mabalaan. Gusto niya mapapa ang tanan niyang nabalaan. Kundi focus lamang diha sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan. So ato makita, Joseph found grace in his sight and he served him. Ngalagad si Joseph kang Potiphar. And he made him overseer over his house. Because of that favor na nakita, napaboran si Joseph mga kaigsunan. Kanhing slave, no? Usa lang ka slave mga kaigsunan. Gipalit, nawala ang iyang tawag na to tawhanong katungod. Nawala ang iyang identity. Nawala ang iyang purpose mga kaigsunan. Wa na to yung pangalan si Joseph actually. No, by number na wala to siya naspisuhan, kaya naspisuhan by number man na sila, walay pangalan na. Mag-count off na sila mga kaigsunan, kada mga piniris so walay pangalan na, they have numbers. Numbers na ilang mga ang address sa ilaha. 1, 2, 3. Nga na mga kaigsunan. 001, 002. No? Si Joseph mga kaigsunan nawala ang iyang identity. No? Dili interesado si Potiphar sa una kung asa sa gikan. Wala magunauna si Potiphar na apan sadang nakita niya that Joseph was a blessing. Nindot ka nang mahimot ang blessing sa atong mga gitrabahoan. No, mo nang mensahe pod ni ani, no, kanang dili ta may mong kapandulanan na moingon na abi ko bag born again na, abi ko bag Christian na, pero sige magkalit, absinos man, no, dagang kay garason mo gamiton ang fellowship, dagang kay gamiton mga kaigsunan, na late kay nagabinan sa prayer meeting. Dapat kita as believers, kung doon na tayo gipantrabahoan ng mga kumpanya, we should shine. Dapat kung ang trabaho alas 8, 7:30 na nata dito mga kaigsunan. No? Andam na ready na, dili kay pag-abot sa alas 8, dito pa mamahaw, mo diretso sa kantin, igo lang mo pansa ng bandiklak, niya mawala. No? Dapat mo shine ta. Dapat makita sa ato ang gitrabahoan na niuswag sila tungod tuata dito. Kanang masayangan sila mga kaigsunan na sa panahon na moingon tag mo resign na ta sa mong trabaho. Kanang apas-apason ka sa imong amo. Kay nakita sa imong amo na ang hinungdan na niuswag ang iyang business kay tungod tua ka dito. Ano ba? Mo nitabo kang Joseph mga kaigsunan. Punggan yun ni Potiphar mga kaigsunan, si Joseph mga kaigsunan. Kanang mga salida bita ato makitaan na tungod na himong blessing ang ilang mga sulugon, ilang gasahan og freedom. Freedom ilang ihatag. Mao ni nahitabo mga kaigsunan kan Joseph. Gihatagan siya freedom to rule, no? Sa tanang kadtaman, sa tanang kwarta, kabtangan, mga kayutaan, mga tanang klaseng butang, gihatag tanan kang Joseph na siya na dumala gawas sa iyang asawa. Mo man na makaigsunan. Sa nang kaniya na naana sa imo tanang susi o naana sa imo ang pagdesisyon. Gitugutan ka na sa imong amo to decide, to make a decision kung say angay buhaton, because nakasabot ang imuhang gitrabahoan na ikaw may anointing sa pagpanarbaho. Ano yung pagpanarbaho mga kaigsunan? Kaning may mutang kugihan, it's also na anointing na. Dili lang tama yung anointed dagi kay siya kay pag-ampo niya sa mga tao na nga ligid-ligid. Mao muna atong una nasa anointing lang. Upon there is an anointing mga kaigsunan sa usa ka tawo sa dang siya manarbaho. Anointing sa pag-business mga kaigsunan.
tanang klase na imong buhaton, importante may anointed. Anointing ka. Kasi pasabot sa anointed. Chosen one, separated mga kaigsunan, gi-separate ka for that task na giandam ni Lord para sa atong kinabuhi. Muna kita doon na tayo anointing sa atong kinabuhi kung asa ta. Muna bitaw si Paul nag-remind nato na dili ta mangupya sa uban. Hilig mangupya ta magkupya-kupya. Kani ang weakness magud nato mga kaigsunan kana bitaw labi na sa usa ka subdivision na nag-abri og sari-sari store. Kusog kayo ang inyang baligya na banana queue. No matingala ka wa pa simana sa unahan na napoy nag-abri og sari-sari store og namaligya gyapon banana queue. Hantod tanan balay nag-abri sari-sari store. Kinsa na may mopalit ana mga kaigsunan? Mao na usa sa mga butang na madala nato diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Magkopya-kopya ba? Matag usa nato do natay tawag mao gina makaigsunan natay tawag espesyal na tawag. Trabaho alang ang imuhang gitarbaho na gihatag ni Lord sa imuhang kinabuhi. Busa dayon din And it came to pass the time he had made him overseer in his house and over all that he had. Say na kanya, and over all that he had. The Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Makaisunan. I remember makaisunan na nag-meet me sa primero pagyod ni Pastor Kibuloy actually no. Nag-meet me. Kunya gingna ko ni Lord sa iyahan na ingna siya na mind your business. No, gingna nako si Pastor Kibuloy for pila na to katuig. Gingna nako siya na the Lord told me to mind my own business. Kay manubag ka, manubag pug ko. Kabalo mo at that time mga kaigsunan, the Lord started to open doors mo na sugod niya to, kapang-imbitar siya sa panahon sa iyang birthday, doon ay mga special occasion, nasa mga bisita, apang panahon na mag-meet me mga kaigsunan, wala may lain hisgutan, wala may magahisgot lain sa reliyon, kundi friendship lang mga kaigsunan. So in other words mga kaigsunan, ang pasabot nako dire na doon naging mga panahon na ginatugutan na ni Lord, no, ma-meet ni mo mga tao ug sadyang niingon ko sa iya, I will mind my own business. No? Nagpasabot na di ko manghilabot sa imuha, ayaw po panghilabot sa ako o kita ray mo tubag sa Ginoo sa panahon na kita moatubang kaniya. Nga na gina makaigsunan. Busa unta kita na mga pastors, mga leaders, dili ta magpataka og tudlo sa atong mga kamot. Kay kitang tanan doon na tayo mga apan mga kaigsunan. Nga na lang yun. We have to pray for one another. No? Unsa may mga kalapasan, we have to pray. Mga kaigsunan. Nga na lang na. Pray, mga kaigsunan. Kaya mao man nagisugo ni Lord sa ato. No? Kinsa man ta na mo tudlo. Mao na bitingon si Yeshua. Kinsa daw tang muhukom sa uban. No? Na moingon ta, kuhaon ako na imong muta. Pero ang atong muta, pareha kadako sa truso. Mungkin na itong bantayan mga kaigsunan. Everybody will give an account to the Lord. No, walay nakalamang nato. Kitang tanan, you will be standing at the presence of the Lord Almighty. Butang niya sa tunaw na mga kaigsunan, no? Na kita magod mo set magod tag standard kung kinsay successful, kinsay failure. Apan wala ta kabalo mga kaigsunan. The Lord is full of surprises, no? Ang iyang pulong mao gyud ato ang sundon sa kanunay. So nakita nato blessed, mato pa din verse 5, and came to pass from the time that he had made him overseer, no, after Potiphar made him as an overseer, mga kaisunan, in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian. Sa'yo ng kaniya na, ni Samot, si Potiphar nagipanalanginan, mga kaisunan, ni Lord, gipanalanginan, magaling siya ni Lord, mga kaisunan, na usa ka Egyptian, how much more for you and me ni aning panahon na karon. The same story with Juan, kato bitang Juan Pastor June katong the Ark of the Covenant na natumba sa balay ni si pangalan itong natumbahan ato dito na matupas kasulatan na the Lord bless his household ug tanan na nagpuyo dito because the Ark of the Covenant
natumba dito sa idol sa iyang balay. Say pangalan na to, kalimot lang ko mga kaisunan, pero ato makita na kung asa tong presensya ni Lord, kung asa ang anointing, doon na ginay breakthrough, blessings, moabot mga kaisunan. I'm not only talking about financial and material blessing. Importante ang kalinaw, kalipay mga kaisunan. Just like what I mentioned, ako amigo ganyan nakastorya mi, ingon siya na we have everything, money, say gusto nimo na apan usa ka butang na wala. Obed, Pastor, House of Obed. Oh, the house of Obed, Obed Edom actually. No, si Obed Edom mga kaisunan, natumbang arka dito, and the Lord bless Obed Edom and his household. Mo ingon sa kasulatan. 3 months lang tong arka. The ark was in the house of Obed Edom just for 3 months, and the Lord bless Obed Edom and his household. How much more sa ato karon that we have the Holy Spirit, we have Ruach HaKodesh, we have the King of Kings and the Lord of Lords na nagapuyo na sa atong kasing-kasing. Walay rason makaisuna na dili ta makasinati og breakthrough, kalipay, divine favor, mga kaisunan, anointing, kanang anointing that breaks every yoke, mga kaisunan. Na bisag asa tadalon ni Lord ang anointing maguna. Muna mo plastada sa ato ang lakaw, mga kaisunan. No? Just like what happened to Obed Edom. 3 months lang ang arka. Muna gipakuha nilang dali-dali ditong arka, mga kaisunan. Nakita nila sa Obed Edom, a very simple man. But when the Ark of the Covenant represents the presence of the Lord in the Old Testament, naka-landing sa balay ni Obed Edom, the Lord blessed Obed Edom and his household. Sa inang kanya na, labi na sa ato ang panahonan karon, we have the Holy Spirit. Ang hari sa tanang hari, the Lord of Lords, the King of Kings, naa sa tong kinaboy. Wala gi rason na dili ta maka dawat og breakthrough, no? Dili na kanang maningkamot ta, makaisunan, dili na kanang pinagi sa tong kusog. Na thinking na by praying, by speaking in tongues, no? Kanang by war, na moingon ta na tungod kay nag-warfare ta gidaog, no, makaisunan. The victory has already won. Human ang gira, makaisunan. Dito sa cross, paingon ni Yeshua, it is finished. Human na. Kay dagan mong mingon na kuan man gud Brad, just like Daniel, it took 21 days for him to pray kay ang prince of Persia ba to, Pastor? Basta ang yawa daw nag-atang makaigsunan na dili to bagon ang pag-ampo ni Daniel. Yes, makaigsunan, but now we are in the New Testament, makaigsunan. Once and for all, gibuntog na ni Yeshua ang tanan forces, mga kaigsunan sa yawa. He was even called the Prince of the Air, no? Ingon si Yeshua, apan human sa iyang kamatayon, ingon siya, mga kaigsunan, I have now the keys of hell and of death. So naana sa iyang susi, mga kaigsunan. Ang pinaka-importante lagi is to obey the Lord. Mara gina, mga kaigsunan, walk in righteousness, walk in holiness, seek the Lord daily, mga kaigsunan, surrender our life to the Lord, give Him the legal right, mga kaigsunan. Sa diyang anakadya sa kabubuton sa Ginoo, nakas proteksyon sa Ginoo, there will be no weapon that is formed against you will prosper. Hallelujah! No? Balikan nato, mga kaigsunan. No? Nindot kito si Obed Edom, no? Just 3 months, he was blessed because of the presence of the Lord. Bless, bato pa din the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Tungod lang ni Joseph, mga kaigsunan. Because of Joseph's sake. Sa nang kaniana, kung kana may tabo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nagipananginginan atong gitarbahuan kay tungod naata dito na narbaho. Busa tanan imong i-request sa imong amo, may tabo na, ihatag na sa imong amo. Paingon nimo na, sir, pwede ba na makasimba ko? Pwede pa, sir, na maka-attend ko sa among prayer meeting? I-allow na sa imong amo. Kay nakita niya na tungod nimo ni uswag ang iyang negosyo. Apan kung mahimo tang badlungon, pasaway, mga kaigsunan na trabahante, kung mananghit di gyud katugutan, maupay pasaway, maupay si hangyo, no?
Apan kung nagkinabuhi ta matarong mga kaigsunan, saba kan Joseph, paboran kita. Unsa atong hangyo, ihatag gina sa ato ang amo na gitarbahuan. Ingon din and that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all. Hallelujah. All he had in the house and in the field. Tanan gyud mga kaigsunan na ginabuhat ni Joseph ang blessing ni Lord nag-awas-awas sa iyang kinabuhi. Verse 6, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had. Wa na gyud siya magpakialam. Mga kaigsunan, si Potiphar iyan ang gihatag ang tanang susi, even sa iyang gitawag natog treasure, kanang sudlanan sa iyang bahandi, mga kaigsunan, ang gahawid niya na si Joseph. Kay naibalo si Potiphar na si Joseph dili kawatan, dili bakakon. Joseph was a faithful servant to Potiphar. Muli na mga kaigsunan na mahimo tang blessing, no? Kay dili ta mahimong kapandulan, no? Katarbaho ta, no? Tawagon na ta tungod, no? Dili ta mga kaigsunan na dili ta mahimong kawatan, bakakon sa atong gitarbahuan, kundili mahimo tang blessing. Kanang gingon ni Paul ba na kung manarbaho ta para sa Ginoo. Dili kay kung naatong amo magpakita tag hilas, kunuhay kugihan, apan kung wala na sige na lag standby. Mga kaigsunan mo na gitawag busy bodies, ingon si Paul, no? Na way laing trabaho kung dili sila paharuray, mga kaigsunan. Panahon maabot ang amo, mao pay pagkugi. No, kita ba yang Ginoo niya na sa akong paghatag o pabor sa ato kung mao na atong binuhatan. And it came to pass, mato pa din verse 6, save the bread which he did eat, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. Ang nabala lang di Potiphar na kana iyang ginakaon, panahon na siya mukaon, na kana gikan sa pabor na gihatag ni Lord sa kinabuhi ni Joseph. And Joseph was a goodly person. Goodly. He was described as goodly. Maayong tao. Kugihan, mga kaigsunan. Nindot og kinaiya. Mayong pamatasan na tao. And well-favored. Hallelujah! No? Actually, napagyud ta sa ato ang introduction, mga kaigsunan. Kaya atong tema is secrets how to overcome temptation. Pandalay ko na itong Diyos na mga gahom. Salamat sa inyong panahon. Pila na kami Pastor, ang ato ang 1 hour and 5 minutes. 1 hour 5 minutes ano. Huwag di ginato mabala na panahon. Basta mag-enjoy kita sa presensya sa Ginoo, mga kaigsunan, murag wala lang kalipay sa pagpaambit kaninyo sa mga balita. Busa sa tanan na nagsubaybay, salamat sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa kanunay na kamo nagapaluyo sa atong bulaton. Pasalamatan nato si Lord, mga kaigsunan, na 26 dayta ka tuig, no? Niani na bulaton na iyahang gipiyal kanato. What a privilege, what a blessing, mga kaigsunan, na 25 years na ta, no? Sa ato ang bulaton na gihatag ni Lord, no? Dami kay mga kaigsunan, no? Na the Lord is faithful. Mga kaigsunan, matulad yung kanunay ang Ginoo. He always provides, no? May mga panahon, mga kaigsunan, na kanang subidahon na gyud kayo, no? Apan sa paagi ni Lord, He always provides. Busa dalaygon siya ning kagabinon karon as we declare, mga kaigsunan, our declaration: immortality, death impossible; divine health, sickness impossible; divine protection, destruction impossible; divine provision, poverty impossible. Ingon ang kasulatan si David, ingon siya, I was young, now I am old, yet I am not seen righteous forsaken, neither the generation begging for bread. Ingon po siya, mga kaigsunan, Lord, ayaw ko buhatan na dato kayo na makalimot ko sa imuha. Ayaw ko po buhatan na kabus na basig manunglo na pod ko. Ana na, mga kaigsunan, live according to what the Lord has provided for us.
Be satisfied. Mao gyud na makaigsoon, be contented in what the Lord has given us. Mo na yung mga butang na dapat nato ikinabuhi mga kaigsunan na kontento ta kung unsay gihatag ni Lord sa ato. Divine direction, mistake impossible. Holy Communion, COVID-19 impossible. Continue praying mga kaigsunan kay mato pa sa DOH no na napoy lain klase na COVID na nakasulod na pod sa Pilipinas. So keep on praying, asking the Lord to cover us with His precious blood. Kay kung doon na may pinaka-safe na lugar diha sa kabubuton ni Lord. Busa kini yung higala sa kanginan in behalf of Sister Dottie, Brother Bobby Abrina Jr. Magayon kanino, Shalom, Shalom! It's a perfect evening.